Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Nakakalungkot but nakakapagbigay pag-asa. Ito po pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Title, May Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ito ang mensahe ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta habang nananatili sa PNP General Hospital matapos siyang maaresto kaugnay ng kasong plunder na isinumpa laban sa kanya. Sa video nakuha sa personal na pagbisita ni Anthony Catunying Taberna, hinikayat ni Senator Marcoleta ang publiko na huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang kinakaharap ng pagsulong. Ito ang kanyang pahayag. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. I believe yung sinabi niyang sa atin, yung sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng pagsubok ay dadaan sa ating buhay. Pero, hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. May Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig, kahit na medyo matagal po. Wow! Nauna nang kinumpirma ng PNP General Hospital na si Senator Marcoleta ay sumasa ilalim sa gamutan sa medical evaluation matapos madiagnose na may mild pneumonia, paglaki ng puso, at degenerative disc disease sa cervical spine. Dahil dito, nananatili muna siya sa ospital sa ilalim ng kustodiya ng mga autoridad habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso sa kanyang kaso. O, tingnan niyo ang mukha niyo. Diba, maliwalas. Nakangiti. Kahit nga nung kunan siya ng mugshot, gumanon siya, may hawak na gano'n. Nakangiti. And I praise God. Nakikita ko ang laki ng kanyang pananampalataya sa Diyos na hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Nakikita ko kung gaano katatag ang pananampalataya ni Senator Marcoleta sa ating Panginoong Diyos. And ako, na-inspire ako. Ibang tao pa yan, wala na. Example, si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan, nung naaresto siya, nakulong na, biglang na hospital. Nagkaroon ng At ngayon, hanggang ngayon, naka-hospital detention. I hope na ganyan din si Senator Marcoleta kasi nga, paglaki ng puso, yung sa spine, hypertension, pneumonia. So sana naman maging anong tawag doon? Humane treatment. Kasi 72 years old pala siya. Si Bunuan pala ang 80 plus na. Kailangan ganda yung mensahe. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Lahat tayo dumaraan ng pagsubok. Again, maalala ko yung kwento ni Joseph sa Bible. 12 silang magkapatid. Ang prophecy sa kanya ay siyang magiging mag-bow down lahat sa kanya ang pati tatay niya, mga kapatid niya, nag-bow down sa kanya. Kaya lang, biglang masama ang nangyari sa buhay niya dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, ibinenta siyang slave sa Egypt. Pagdating sa Egypt, napreso. Nagreklamo ba si Joseph? Ilang beses ko nang binasa ang life story ni Joseph sa Bible. Every time, tumutulo ang luha ko
sa kwento ni Joseph dahil punong-puno siya ng pagtitiwala sa Diyos. Ni minsan wala siyang reklamo. Sumakay lang siya sa pangyari, but nasa kanya pa rin ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya lahat ng ginagawa niya, kahit slave siya, nagpro-prosper ang ginagawa niya. Kahit nung nasa kulungan siya, nagpro-prosper lahat ang ginagawa niya. And on the right time, humarap siya sa Faraon o Pharaoh at yun, tinuboy siya ng Panginoon, naging prime minister siya ng Egypt. Yun po, nagdumaan sa pagkapreso siya si John. Siguro, hindi naisip ni Joseph na darating panahon na maging prime minister siya. Hindi niya yung nakikita habang ibinenta siya sa Egypt, naging slave siya, habang nakakulong siya, hindi pa niya yung nakikita. But in the end, yun na, lumabas na ang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kaya itong nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, isama na natin si ex-congressman Defensor, isama na natin si BP, ginigipit sila ngayon. Isama na natin si Tatay Digong, grabing panggigipit. Grabing selective justice. But in the end, ang kabutihan ang mananaig. Kaya tama itong sinabi niya na ang katwiran po ang palaging mananaig kahit na medyo matagal. Yeah. I don't know how many years ang pagkakulong ni Joseph. Hindi naman nakalagay doon. Kailangan God's own right time nangyari ang maganda sa buhay ni Joseph. And I believe 2028 sana masurvive ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Congressman Mike Defensor. 2028 yan na. There will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. So God bless you, Senator Rodante Marcoleta. Nakaka-inspire yung laki ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang kanan ni sa pana lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlon aron atong makita gid kung ano yung kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og kabol. So mo nga ilang gibungkag na. Sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan. Ang ilang balay. So, naman nila bungkag. Kaya natagaan naman sila. So, mag-atop na lang sila. So, nauman na gidog atop. So, nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman o atop na gid. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko. Merry Christmas, Atol pagid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mig bago. So, pila na imong edad?
20 years old. Imong anak na kay anak. Na isa. So na siya anak isa so 24. So salamat kaayo. Dagan salamat. Sige, God bless.